Bago tayo magpatuloy, shoutout kay Renz Nathan Garzon, ng Canada at Taal Batangas, at kay Jomar Bolino, ng Kabadyangan Bukidnon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1346. Samantala, maraming Toyota Alphas ang huminto sa likuran nila. Maraming mga kalalakihan, na tila mga thugs na nakasuot sa mga itim na damit, ay nagtipon sa paligid. Pinuksan ni Dominic ang pintuan ng kotse ng Bentley. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Mandy at sinabi, ang kotse ay tumatakbo ng walang habas, gayon din ikaw. Sobrang bait mo. Gaano ka katapang na bumangga sa sasakyan ng aking batang master? Paano mo gagampanan ang responsibilidad para dito? Si Mandy ay isang matigas ang ulo. Halata na ang aksidente ay kasalanan ng kabilang partido pero dapat niyang gawin ang buong responsibilidad. Bukod dito, ang lugar na ito ay malapit sa pintuan ng kanyang bahay kaya hindi siya natatakot. Sa halip, sumigaw siya, paano ako magmaneho? Sinuntok mo na sana ako kapag binabaligtad ko ang iyong sasakyan. At ngayon naguguluhan ka sa akin. Sinisi siya ni Dominic, hihihi. Kami ay mula sa mahusay na bansang J at hindi namin naiintindihan ang mga patakaran ng trapiko dito. Ngunit isa lang ang alam ko. Iyon ay, ang isang mamamatay tao ay dapat magbayad sa kanyang buhay, at ang isang nanghihiram ay kailangang magbayad ng kanyang utang. Dahil bumangga ka sa kotse ng batang master, kailangan mo kaming bayaran. Ang young master na Bugatti ay isang limitadong edisyon sa taong ito, at hindi ito mahal. Nagkakahalaga lamang ito ng 7.6 milyon. Maaari mo lamang bayaran ng pera. Ikaw, nanginginig si Mandy sa galit. Narinig niya na maraming mula sa bansang J ang nagustuhan ng kanilang kapangyarihan sa Great Country H, at binubuli ang mga mamamayan dito sa suporta ng Star Stable. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang mga hindi makatuwirang mga tao. Kaya paano kung ikaw ay mula sa bansang J? Hindi ba ikaw lang, ano ang bagay? Hindi ba maganda na ito ay naging kapalaran? Sinabi ni Cam na may ngiti. Kapalaran. Galit na galit si Mandy kaya tumawa siya. Alam mo ba kung gaano ka mapanganib ang iyong pag-uugali? Sa kabutihang palad, lahat ay naging maayos. Kung may namatay, maaari mo bang madala ang mga kahihinatnan? Ngumiti ulit si Cam. May namatay. Ilang beses na itong nangyari. Minsan, sumakay ako ng isang Maserati at hinabol ang isang BMW. Pareho ang may-ari at mga pasahero ay nadurog sa loob ng 1 pulgada ng kanilang buhay. Nang maglaon, hiniling ako ng kanilang pamilya na magbayad para sa kanilang mga gastos sa medikal. Paano ako magbabayad? Siyempre, kailangan kong maghintay pagkatapos na ang mga walang kamuwang-muwang na lalaki ay mapatay. Pagkatapos ay hayaan ko ang isang tao na magbayad sa kanila ng 10-10 milyon, at kumuha ng isang sulat ng pag-unawa. Magiging maayos ang lahat, kaya, maganda, hindi mo kailangang mag-alala. Pamilyar ako sa pagharap sa mga bagay na tulad nito. Kahit na hindi ko gagawin, mayroong isang napakakakayahang koponan ng mga abogado sa likuran ko na maaaring igarantiya na mapalayo ako dito nang hindi nasasaktan. Ngunit maganda, upang isipin na mahal mo ako. Naantig ako. Nakaramdam ng malamig si Mandy habang nakikinig siya kay Cam na nagsasabi ng isang salita na malupit ng casual. Ang taong ito ay alinman sa isang ganap na baliw, o ang kanyang kapangyarihan at kayamanan ay nakakatakot hanggang sa hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Kung hindi, paano niya masasabi ang ganoong bagay? Sa madaling salita, mapanganib ang taong ito. Hindi sinasadya ni Mandy ang ideyang ito sa kanyang isipan. Alam niya nang mabuti na ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin sa sandaling ito ay ang umikot na lamang at umalis nang hindi hinihimok ang taong ito. Magagalit lamang si Mandy nang isipin niya kung paano mapanganib ang ibang pag-uugali ng kabilang partido sa ibang tao. Malamig na sinabi ni Mandy, "Sir, kahit na hindi ko alam kung may mga batas na tulad nito sa Country J, ito ay isang bansa na sumusunod sa batas. Hindi mahalaga kung anong katayuan ang mayroon ka, kahit na sino ka, pagdating mo sa Great Country Age, dapat kang sumunod sa mga patakaran dito. Tulad ng para sa mga bagay tulad ng paghagupit sa mga tao at tungkol sa bayad sa kabayaran,
Inaasahan ko na ang lahat ng sinabi mo ay hindi totoo. Pinag-uusapan mo ang buhay ng tao, kaya sana lang nagbibiro ka ng casual tungkol dito. Panghuli, binangga mo ang aking kotse at nilabag ang mga regulasyon sa trapiko. Ayon sa mga patakaran, ikaw ang kailangang magbayad ng buong kabayaran. Nagsalita si Mandy ng isang salita nang sabay-sabay na sumulyap siya sa kay Cam. Medyo natigilan si Cam matapos makita ang pag-uugali na ipinakita ni Mandy. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Nakita niya ang maraming magagandang kababaihan na nagkukunwari na nakalaan sa harap niya. Gayunpaman, nakikita ni Cam na ang babae sa harap niya ay hindi nagpapanggap. Dapat na ipinanganak siya sa ganitong paraan. Hindi siya magpapakita ng mga dahilan at makipag-usap ng malabo sa sinumang kakaibang tao. Kung ang nasabing babae ay maaaring nasakop, maaari itong kahit na mas nakapagpapalakas kaysa sa pagsakop sa isang damo lamang. Sa pag-iisip nito, lumawak ang ngiti ni Cam. Babae, wala akong pakialam kung anong mga pagkakamali ang sinasabi mo. Ako ay panauhin at dayuhan. Kung may nangyari, susundin ko ang mga patakaran ng bansang J. Nagbangga ka sa aking kotse, kaya dapat mong bayaran ito. Hindi ko gusto ang mga bagay na nasamsam kahit na naayos na, kaya kailangan mong bayaran ako ng 7.6 milyon. Tulad ng para sa nasirang kotse na ito, sa iyo na ito mula ngayon. Si Mandy ay natulala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya ang gayong hindi makatwirang tao. Hindi ba nangangahulugan na ang sinabi niya ay walang katuturan? Kaya gusto pa rin ng taong ito na bayaran siya ng 7.6 milyon. Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Mandy ang kanyang telepono at sinabi, "Dahil hindi tayo magkakaintindihan, pagkatapos ay dapat nating hayaan lamang na hawakan ito ng pulisya." Humakbang ang isang thug at mabilis na inagaw ang telepono ni Mandy. "Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang telepono sa akin." Maingat si Mandy. Marami pa ring mga nanunood. Gayunpaman, si Cam at ang kanyang mga subordinate ay nanatiling mapagmataas at tila napakalakas. Sa sitwasyong ito, walang nang ahas na pukawin ang mga ito. Kahit na may nakakita kay Mandy na parang kaawa-awa, hindi sila nang ahas na lumapit sa kanya. Kinuha ni Cam ang mobile phone ni Mandy. Pinatugtog niya ito sandali at pagkatapos ay sinabi, "Maibabalik ko sa iyo ang telepono. Ngunit kailangan mo muna akong bayaran. Tumigil ka sa pangangarap." Uminit ang ulo ni Mandy. Ngumiti ulit si Cam. "Tumanggi kang magbayad. Pagkatapos ay dapat kang matulog sa akin. Kakarating ko lang sa Backwood ngayon, at wala pa akong pahinga. Mula ngayon, magiging babae kita hanggang sa umalis ako sa Backwood. Sa kasong ito, hindi lamang hindi mo kailangang bayaran ako ng 7.6 milyon, babayaran pa kita. Hindi mahalaga kung paano mo ito nakikita, ang pakikitungo na ito ay isang bargain para sa iyo, tama, maganda." Hihihi. Tumawa ng labis si Dominic at ang natitira. Ang mga kasanayan ni Cam sa paglalaro sa mga kababaihan ay maaaring magpatamba agad sa kanila. "Alinman sa magbayad ka, o matutulog ka sa akin. Bibigyan kita ng 1 minuto upang magpasya. Maaari kang pumili, ngunit kung ayaw mo, pipilitin kita." Nagpakita si Cam Lee ng isang baluktot na ngiti nang makita niyang malamig ang mukha ni Mandy. Inisip niya na si Mandy sa ilalim niya habang sinasampal niya at sinira siya ng sabay. Ang tanawin ay lubos na kapanapanabik, nagbago ang ekspresyon ni Mandy. Napagtanto niya na ang mga lalaking ito ay tina-target na siya mula pa noong simula. Siya ay na-set up. Walang tao sa paligid niya sa sandaling ito. Wala siyang magawa, kahit na nais niyang humingi ng tulong. Kung mahulog siya sa mga kamay ng mga taong ito, baka patay na rin siya. Ang nangyari, isang pamilyar na figure ang dumating sa sandaling ito. Nang nakita niya si Harvey na papalapit mula sa kabilang kalye. Sobrang emosyonal ni Mandy sa sandaling nakita niya si Harvey na malapit na siyang umiyak. Agad siyang iniyakap ang sarili sa mga braso ni Harvey. "Darling." Ang mga taong ito ay naglalayong magpalabas ng isang pekeng aksidente. Pinubuli nila ako. Si Mandy ay nanginginig pa rin ng kaunti. Kung ang kanyang asawa ay hindi dumating sa isang kritikal na sandali,
Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maraming bagay ang nangyari dati, kaya ang mga piling tao ni Tyson ay sumusunod ngayon kay Mandy sa lahat ng oras. Si Harvey, nakaalis lang ng bahay, ay tumanggap ng balita at bumalik sa lalong madaling panahon. Ang mga tao sa paligid sa wakas ay nag-react nang makita nila ang isang tao na tumulong kay Mandy, at nagsimulang sumigaw kay Cam. "Brat, mag-ingat ka sa pagbaligtad ng pangyayari. Mapanganib ito. Paano kung masaktan mo ang isang matandang lalaki? Kailangan mong kumuha ng buong responsibilidad dahil hindi mo sinusunod ang mga patakaran." Oo, lahat tayo ay mga saksi, nakita namin ito. Naiintindihan agad ni Harvey ang buong kwento. "Ginoong Lee, tama. Sinadya mong bumangga sa kotse ng aking asawa. Sinusubukan mo bang patayin siya?" Walang imak na sagot ni Cam, "Patayin siya. Kung nais kong patayin siya, maaari ko lang hilingin sa aking mga kalalakihan na gawin ito. Hindi ko kailangang gawin sa aking sarili. Gayun din, pinapayagan ako ng aming Great Country J na magmaneho subalit sa nais ko. Kaya bakit ako dapat sumunod sa mga patakaran sa Great Country H? Okay, huwag makipag-usap ng maraming basura. Dahil ikaw ang siyang asawa niya, pagkatapos ay gagawa ka ng desisyon. Babayaran mo ba ako ng 7.6 milyon? O hahayaan mo akong maglaro sa iyong asawa?" Si Cam ay walang balak na mga tuwiran kay Harvey, at sa halip ay kumilos ng labis na paraan. Siya ay lubos na nakalaan noong siya ay nasa Walls Inn, ngunit palagi siyang walang prinsipyo noong siya ay nasa hilagang 3 lalawigan. Sino ang nang-ahas na kontrolin siya? Sino ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya? Kahit namang sagasa siya ng ilang mga tao, maaari lamang niyang bayaran ang kabayaran matapos na mapatay ang mga biktima at makakuha ng isang sulat ng pag-unawa. Ano ang malaking deal? Kung ito ay maginhawa para sa pamahalaan, hindi nila ito susundan ng labis. Ang Star Stable ay may kontrol sa kabuhayan ng daan-daang o libong mga tao, kaya syempre, walang nang-ahas na ilipat ang mga ito sa kagustuhan. Ito ay humantong sa kay Cam na nagiging mas mapagmataas at mas mayabang. Kahit sa Buckwood, ginawa niya ang anumang nais niya, ang katotohanan na napakaraming iba pang mga pangunahing pamilya at makapangyarihang puwersa ay nabigo sa Buckwood bago ang pag-abala kay Cam. Tumingin siya sa Sky Corporation at kay Prince York. Si Cam, hindi rin maihahambing ang Sky Corporation ang isa sa mga sangay ng Star Stable sa Great Country H. Tiyak na wala siyang pakialam dito, kahit na umalis si Cam sa 3 hilagang lalawigan, nanatili siyang mapagmataas at mayabang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nakita si Cam na kumikilos ng buong pagmamalaki. Anong ibig mong sabihin? Paano kung ikaw ay isang dayuhan? Hindi mo ba masusunod ang aming mga patakaran dito? Ito ang aming teritoryo. Bumalik ka na lang kung saan ka nanggaling. Ang Great Country H ay isang bansa na sumusunod sa batas. Hindi nyo magagawa ang nais nyo dahil mayroon kayong kapangyarihan. Nanatiling tahimik si Cam, nakaharap sa pagkondena ng lahat. Tinakto ni Cam ang kanyang mga tainga at sinabi ng walang pag-iingat, "Okay, itigil ang paggawa ng ingay. Walang silbi para sa mga tulad nyo na sumigaw ng labis. Alam nyo ba kung sino ako? Ang kinatawan ng Star Stable sa Great Country H ay aking ama. Sa madaling salita, ako ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Star Stable sa Great Country H. Sa palagay nyo ba ay may manggahas na gumawa ng anuman sa akin sa Buckwood? Kung nais nilang harapin ang bagay na ito, may isang tao na ngayon. Ngunit ang inyong gobyerno ay hindi gagawa ng anumang hakbang. Hindi nyo ba naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito? Si Cam ay mukhang hindi kapani-paniwalang kampante. Ang mga pagsinghap ay nagmula sa lahat ng direksyon. Naalala ng lahat na ito ang sentro, ang pinakamaunlad at gitnang lugar sa Buckwood. Kung ang isa ay lumabag sa mga patakaran sa mga araw ng pagtatapos ng linggo, tatagal lamang ng mas mababa sa 3 minuto upang mabayaran ang mga opisyal ng pulisya ng trapiko. Gayunpaman, sa kabila ng napakalaking bagay na nangyayari ngayon, walang dumating upang harapin ito.
Ang tanging paliwanag ay ang background ni Cam ay napakalakas. Walang sinuman mula sa gobyerno ang nang-ahas na saktan siya. Maingat na pinag-aralan ni Harvey si Cam. Hindi niya inaasahan na makatagpo niya ang batang kinatawan mula sa Starchable sa mahusay na bansa dito. Ngumiti ulit si Cam. Well, itigil niyo na ang pakikipag-usap ng higit pang mga bagay na walang kaparirikan. Napakahalaga ng oras ko. Alin man ang iyong pipiliin, bayaran ako. O matutulog ka sa akin. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis. Clock, clock, clock. 12-12 mga thugs ang nakapaligid kina Harvey at Mandy. Marami sa kanila ang naghubad ng kanilang mga coats at hinayla ang kanilang itim na sinturon. Ang taekwondo ng bansang J, mga masters na may ika-8 degree na black belt. Ang mga lalaking ito ay napakalakas. Maaari nilang masira ang isang puno na may isang sipa lamang, at napakalakas nila. Sa buong paligid ni Cam, mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na mga masters ng taekwondo na umabot sa antas na ito. Tumingin si Mandy sa eksena na may kakilakilabot. Ang mga taong ito ay hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Bagaman alam niya na si Harvey ay mahusay sa pakikipaglaban, maaari ba siyang lumaban sa isang taekwondo master na may isang 8th degree black belt? Walang kaparirikan. Hindi mahalaga kung paano niya iniisip ito, imposible. Bakit ako aalis? Ngumiti si Harvey. Hindi mo ba sinabi na walang sinuman sa gobyerno ang nang-ahas na alagaan ang iyong mga gawain? Bakit hindi natin ito susubukan ngayon at tingnan kung mayroon man darating at haharapin ang bagay na ito? Maaari mong subukan. Ngumisi si Cam matapos tingnan ang impormasyon ni Mandy. Natural na alam ni Cam na ang kanyang asawang si Harvey York ay isang konsultant sa gobyerno ng Buckwood. Bagaman ang isang konsultant sa gobyerno ng Buckwood ay maaaring parang isang hindi matamo na katayuan sa paningin ng iba. Wala itong ibig sabihin sa kay Cam. Hindi siya ang kanyang kinatatakutan kundi ang unang in-command ng Buckwood, si Yoel Graham, hayaan ng isang konsultant ng gobyerno ng Buckwood. Kaya, pinahintulutan lamang niya si Harvey na tumawag. Agad na nag-dial si Harvey ng isang numero. Old Bison, halika at tulungan akong makitungo sa isang bagay. Kailangan kita na nandito sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paglutas nito sa aking sarili. Sa kabilang panig ng telepono, si Yannick Bison, ang first in command ng Buckwood Police, na kasalukuyang nasa isang pulong, ay nagulat. Ang pagpapahintulot sa taong iyon na malutas ito sa kanyang sarili. Gusto ba niyang mawalan ng trabaho? Isang kotse mula sa pulisya ng Buckwood ang dumating ng mas mababa sa 5 minuto. Pinangunahan ni Yannick ang koponan, at dinala niya ang pangatlong utos ng Buckwood Police Station, si Kevin Caulfield, na namamahala sa trapiko. Kabanata 1350. Si Yannick ay isang karampatang opisyal. Sa makatuwid, naintindihan niya ang pangkalahatang sitwasyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel bago siya dumating. Ang ilang mga pulis sa simpleng damit ay narito rin, at mabilis nilang naintindihan ang buong bagay. Gayunpaman, mahinahon na kinuha ni Cam at ng kanyang mga tauhan ang eksenang ito. Hindi nila masyadong pinansin ang unang utos ng Buckwood Police. Kay Cam, ang Buckwood ay kabilang sa Starchable sa hinaharap. Sino ang maglakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa kanya? Pagkatapos ay lumabas si Yannick kasama ang mga resulta ng pagtasa. Sa paghusga sa sitwasyon sa pinangyarihan, ito ay ang kasalanan ng Bugatti. Ang may-ari ay dapat kumuha ng buong responsibilidad at magbayad para sa lahat ng mga pagkalugi sa aksidenteng ito. Bilang karagdagan, ang lisensya sa pagmamaneho ni Cam Lee ay tinanggal. Makukulong din siya sa loob ng 1 buwan para sa mapanganib na kaligtasan sa publiko. Si Yannick ay hindi sinasadya na sumulyap kay Harvey matapos itong sabihin. Nang makita ang walang malasakit na ekspresyon ni Harvey, pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakarating sa eksena. Kung hindi, siya ay tapos na. Tinapik ni Mandy ang kanyang dibdib pagkatapos marinig ang resulta. Sa kabutihang palad, napunta ka upang mamuno sa hustisya, Sir Bison. O kung hindi man ako magkakamali ngayon. Kamangha-mangha ka, Sir Bison.
Ito ay kung paano ka dapat makitungo sa mga ganyang tao. Sa palagay ba niya may pribilehiyo siya rito dahil lamang sa mula siya sa Country J? Sino siya sa palagay niya? Samantala, ang karamihan sa mga tao sa paligid nila lahat ay nagpalakpakan ng malakas. Ang pag-uugali ni Cam ay sobrang kasuklam-suklam na ang lahat ay hindi makapaghintay na makita siyang bumagsak. Si Yannick ay mukhang medyo kakaiba sa sandaling ito. Siya ay nasa linya na ito ng trabaho sa loob ng maraming taon, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong insidente. Naunawaan na niya ngayon kung bakit ang taong ito ay may mataas na katayuan sa puso ng mga tao sa Great Country Age. Maghintay sandali. Ang subordinate ni Cam, si Dominic, ay tumalon sa sandaling ito. Si Cam at ang kanyang mga tauhan ay palaging namamayani at buong pagmamalaki sa tatlong hilagang lalawigan. Maraming tao ang natahimik sa kanilang mga aksyon, ngunit kahit na, wala nang nangyari sa kanila. Bakit kailangan niyang makulong ngayon, sa lahat ng oras? Tinuro ni Dominic si Yannick at sumigaw, "Hoy, Bison! Naisip mo ba ang simula at pagtatapos ng buong aksidente? Gaano ka katapang gumawa sa aking batang kinatawan na kumuha ng buong responsibilidad? Sinasabi ko sa iyo, magmadali at bawiin ang resulta na ito. Kung hindi, ang iyong karera ay magtatapos ngayon." Sinuri ni Cam ang eksenang ito na may isang mahusay na saloobin, ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit. Hindi na kailangan para sa kanya na hawakan ang tulad ng isang bagay na walang kabuluhan sa kanyang sarili. Batay sa kanyang karanasan, ang karamihan sa mga opisyal ay matatakot kapag binyantaan sila ni Dominic. Pagkatapos ng lahat, ang impluwensya ng Star Table ay napakalakas. Napakaganda, ang kanilang karaniwang mga banta ay tila walang laman at walang silbi sa ngayon. Tiningnan ni Yannick si Dominic ng isang malamig na sulyap. Halika at ilayo ang taong ito. At alisin ang tao na nakikialam din dito. Di nagtagal, si Cam ay kinuha ng maraming mga inspector. Gayunpaman, hindi siya natatakot. Sa halip, tumingin siya muli kay Harvey at malamig na sinabi, "Huwag mag-alala, lalabas ako sa lalong madaling panahon. Pagdating ng oras na iyon, gagawin ko ang iyong buhay na impyerno." Ngunit si Harvey ay lumingon lamang kay Yannick at sinabi ng walang pakialam, "Hindi mahalaga kung sino ang darating, makikitungo lamang sa kanya ng walang pasubali. Sabihin mo lang sa akin ito. Kung hindi nasisiyahan ng sinuman, hilingin sa kanila na hanapin ako." Naiintindihan ko. Pinakawalan ni Yannick ang isang buntong hininga. Siyempre, alam niya ang pagkakakilanlan ni Cam. Ngunit hindi ito makatulong. Mas mataas ang katayuan ni Harvey. Si Yannick, sa una ay natatakot na siya ay ilagay sa isang mahirap na sitwasyon kung dadalhin niya si Cam sa istasyon ng pulisya. Ngayon na si Harvey ay sa kanya bilang kanyang taga-suporta, maaari siyang umupo at makapagpahinga. "Tayo na, mahal. Ihahatid kita sa trabaho." Sinabi ni Harvey na may ngiti matapos na malutas ang usapin. Nakatitig si Mandy kay Harvey sa sorpresa. Sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono, kahit na ang unang in command ng Buckwood Police Station ay kailangang gumawa kay Harvey ng pabor.